Mayroong iba't ibang drum para sa iba't ibang gamit ang mooring winch. Pero teka, ano ba yung mooring winch? Ang mooring ay structure kung saan sinisecure yung isang vessel katulad ng barko. Tulad ng pantalan, berth, puerto, port, pier, jetty, quay. Yan ang mga mooring. Nandito kami sa Buenaventura at ang gamit namin pang secure, mga lubid. Tawag sa lubid na pinadala namin at ginagamit namin para manatiling nakadikit ang mga mooring line. Yan, 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 yan. Ang tawag dyan, mooring winch. Ang mooring winch ay makinarya utilized para sa handling ng mga linya na gamit natin sa isang mooring operation. Maraming iba't ibang type, maraming iba't ibang mga style ng mga mooring winch. Pero napaka-typical, napaka-common na makakita ng ganitong klaseng design. Ang ganitong mooring winch, electric type. Ang ganitong design, ang tawag dyan, single split or single split drum. Meron niyang 3 drum. Unahin na natin yung storage drum. Huwag kang mangamba, tama ka nang iniisip. From the term storage, gamit ito para i-store yung mooring line. Kapag ipapadala natin yung linya, dito nagmumula. Kapag naman hihilahin na natin yung linya para ibalik sa barko, dito naman ilalagay. Kaya nga tinawag na storage drum. Pangalawa, sa tabi ng storage drum, meron pang isang drum. Ang tawag dyan, tension drum. Tawag din ng iba dito, split drum. Mga master, kailangan ko lamang pong i-address na ang pagtawag ng split drum sa tension drum ay isa lamang pong islang na katawagan. Tawagan po ito ng mga marami ng matagal na nagbabarko. Nakasanayan na nila po na tinatawag ng tension drum na split drum. Baka maraming masaktan, pero ito po ang katotohanan. Ang split drum po ay yung kabuuan. Kaya po siya tinawag na split. Kasi po split po ito sa dalawang section. Ito po yung section ng storage drum or yung storage section at ng tension drum, tension section. Ang gamit ng tension drum ay kung maglalagay na tayo ng tensyon sa linya. Ibig sabihin, pag bibirahin na natin yung linya, paghihigpitan na natin, pagtitisahin na natin. Kailangan, ang ni-utilize nating drum ay ang tension drum. Bakit? Mga master, kapag ang ni-utilize nating drum para lagyan ng tension ay itong storage drum, lulubog ang linya mo pa ilalim sa sobrang higpit ng tali. Sa sobrang tigas, lulubog yan pa ilalim at mahihirapan ka. Ayaw nating mahirapan. Kaya naman, pagka bibirahin mo na yung linya, itatransfer mo yan from storage drum papunta sa tension drum. Papadala natin yung linya. Padala natin dyan. Pag naitali na nila, na-secure na nila, hihilahin natin yan. Hihilahin yan, yung lubid nandito pa sa guide para mapunta pa sa storage. Pero, pag magsisimula ng magkaroon ng tensyon, papunta pa lang sa tensyon, ililipat mo yan dito para mapunta dito yung linya. Habang binibira mo, tatansyahin mo, itatransfer mo, paiipitin mo dito sa ngipin. May ngipin yan sa pagitan ng storage at ng tension. Pag nai-transfer mo na, bibirahin mo yan. Ang hawak ng bigat ay yung tension drum. Pangatlong drum, maraming tawag dito. Iba-iba. Sasabihin ko na sa inyo, share ko na sa inyo lahat ng alam kong tawag dito. Eto yan. Tawag dyan, gypsy, gypsy head, warp end, warping head, warping drum. Itong drum na to, utilize to para sa handling ng mga linya other than yung mooring rope na nakadesignate para sa winch na to. Ano-ano ba yung mga linyang yan? Katulad ng mga spare lines na gagamitin natin bilang loose rope, mga extra line, additional securing arrangement. Isa pa sa mga common na gamit ito ay kapag bibira tayo ng tagline. Ang ibig sabihin, magpapadala tayo ng messenger line natin o ng lubid natin sa tugboat, hihilahin naman natin yung lubid nila, gagamitin natin to, iikot natin yung linya dyan, saka natin bibirahin. Use of the correct tool for the correct purpose will lead to a correct result. Ciao.